Chapter 19. Katulad ng inaasahan, talagang nagustuhan ko ang kabuuan ng bahay. Sino ba naman ako para mag-inarte, diba? So sobrang daming pera yata ang ibinuhos ni Ryder para maipatayo ang bahay na ito, talagang hindi ko maiwasang mamamangha sa bawat detalye at disenyo. Ito yung kwarto natin. Gulat kong tanong kay Ryder. Sa sobrang laki ng kwarto pwede na kaming maglaro ng hide and seek. Mas malaki pa yata ang kwartong ito kaysa sa bahay namin sa probensya eh. Yup, mas maganda ng malaki ang kwarto para naman komportable tayo. Pagmamalaki nitong sagot at binuksan ang isa pang nakasarang pintuan. Agad na dam ako ang tingin ko nang mapansin kong maraming gamit sa loob. Ito yung walk-in clothes natin, mahal. Pasensya ka na kung may mga ilang gamit na dito sa loob. Namili na kasi ako ng mga kailangan mo. Pero kung may kulang pa, pwede kitang samahan para bilhin ang mga iyon. Wika nito at agad akong napasunod sa kanya. Sabay kaming pumasok sa loob at agad na nanlaki ang aking mga mata. Sa sobrang lawak ng paligid akalain mong nasa loob ako ng isang butik. Ito ba yung sinasabi niya na binili niya ako ng ilang gamit? Parang tindahan na ito sa isang mall sa sobrang dami eh. Yes, punong-puno ng mga gamit ang loob nito. Iba't iba nga bags, sapatos at mga damit at kung ano-ano pa. Nang isa-isahin kong tingnan ang nga ito ay hindi basta-bastang collection. May mga tag price pa at halatang hindi pa nagagamit. Nagtatakang napabalik sa loob ang tingin ko kay Ryder. Ano ang ibig nitong sabihin? Tanong ko. Agad itong napangiti. Hope na surprise kita, mahal, inihanda ko talaga ang mga iyan para sa iyo. Sana nagustuhan mo at sana lang kasya sa iyo lahat. Nakangiti nitong sagot. Hindi ko mapigilan na maluha. Binili mo lahat ng ito sa akin. Sagot ko. Agad itong tumango. Yup. Gusto kong ibigay sa iyo lahat-lahat, Ash. Alam kong hindi ka maluhong tao pero masaya akong ibigay sa iyo ang lahat. Wika nito at naglakad sa pinakaloob ng walk-in closet. Hinayla nito ang isang drawer kaya agad naman akong napasunod. Agad na tumampad sa manga mata ko ang iba't ibang klaseng mamahaling alahas. Kumuha ito ng isang kwent at isinuot sa akin. Lalong tumulo ang luha sa aking mga mata dahil dinampyan niya pa ng halik ang leeg ko pagkatapos niyang maisuot iyon. Perfect. Malambing nitong wika. Hind naman ako nakasagot. Pakiramdam ko sobrang sikip ng debidab ko dahil sa hindi makapaniwalang surprise nito. Na-realize ko na noong magkasama pa tayo hindi man lang kita nabilhan ng mga ganitong nga bagay, Ash, gayong kaya ko naman sanang i-provide lahat. Bumabawi na ako niyon, anuman ang mga bagay na nandito sa lugar na ito ay para sa iyo. Binili para sa iyo, wika nito. Pero Ryder, ang dami nito. Hay, hindi ko kailangan ng mga iyan. Hindi ka dapat gumastos ng ganito kalaki para sa mga gamit na iyan. Sagot ko. I know. Pero isa ito sa paraan ko para kahit papaano gamaan ang dibdib ko, Ash. Kahit man lang sa ganitong paraan makabawi man lang ako sa lahat ng pagkukulang ko. Sagot nito. Lalo tuloy akong napaiyak. Ryder, hindi ko alam kung ano pa ang masasabi ko sa lahat ng ito. Patawad sa mga taon na hindi tayo magkasama. Kasalanan ko din siguro ang lahat. Kung hindi ako nagkasakit hindi sana nangyari ang lahat ng gulo na ito sa buhay natin. Sagot ko kasabay ng pag-iyak. No, wala kang kasalanan, Ash. Biktima ka lang din sa pagiging marupok ko pagdating sa mga babae. Nakalimutan ko ang mararamdaman mo kapag magkabukingan na. Kaya please, huwag na huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan, kahit kailan, hindi mo kasalanan ang lahat, hindi mo kasalanan kung bakit ka dinapuan ng malubhang salkit, sagot nito kasabay ng mahigpit na pagyakap sa akin. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. It's okay. It's okay. Simula ngayon itutuwid ko na lahat ng mga pagkakamali ko. Huwag ka lang muling mawala sa akin, wika nito Ryder, pangako, nandito lang ako sa tabi mo. Pipilitin kong kalimutan ang lahat ng mga nasa salimot na nangyari sa atin noon. Magsimula tayo ulit. Kasama si Charles, sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata. Luha ng kaligayahan. Salamat mahal ko, sagot nito at agad akong hinalikan sa labi. Malugod ko namang tinugon iyon. Mag-uumpisa na naman sana itong maging mapusok nang pigilan ko ito. Marami pa kaming gagawin ngayong araw. Hindi pwede ang iniisip nito. Hindi pwedeng kalimutan na naghihintay sa amin si Charles.
Ryder, teka lang, wika ko sabay kalas sa kanya. Why? Tanong nito, kitang-kita ko ang pagnanasa sa mukha nito. Mukhang tama ang inisip ko. Gusto na naman ako nitong angkinan. Hindi pwede iyang tumatakbo sa utak mo. Hindi ba't mamamasyal pa tayo sa Tagaytay? Naghihintay sa atin si Charles kaya hindi tayo pwedeng magatagal dito sa kwarto, sagot ko. Agad kong napansin ang paglungkoti ng ore nito. Para itong batang inagawan ng candy. Hindi ko tuloy maiwasan na matawa. Nakahiya sa anak mo. Ito ang unang pagkakataon na magbonding tayo bilang isang buong pamilya kaya umayos ka. Muli kong wika at naglakad palabas ng walk-in closet. Agad naman itong napasunod sa akin. Ash, bilasan lang natin. Siguro abala pa si Charles sa kakaikot sa paligid, giit nito. Tinaasan ko lang ito ng kilay. Hindi nga pwede. Hindi pa nakakabawi ang katawan ko sa mga pinanggagawa mo kagabi. Pagdadahilan ko. Pwede ko naman talaga itong pagbigyan, pero noong Ryder, baka tuluyang hindi kami makapamasyal kapag magpadala ako sa nararamdaman nito. Nakakahiya naman kay Charles. Excited pa naman ang bata. Okay, pero dito tayo tutuloy mamaya pagkatapos mamasyal ha. Simula ngayon dito na kayo titira, sagot nito. Natigilan ako. E paano ang mga gamit namin? Tanong ko. Saglit itong nag-isip at muling nagsalita. Akin na ang susi ng unit. Ipapahakot ko na lang sa mga tauhan ko, sagot nito. Agad akong umiling, gusto kong ako mismo ang magligpit ng mga gamit ko. No. Gusto ko ako mismo ang magligpit ng mga iyon. Marami akong mga importanteng gamit at baka masira ang iba kapag ipaubay ko sa iba ang pag-aayos ng mga iyon, sagot ko. Muli itong napabuntong hininga bago sumagot. Okay, kung ano ang gusto ng mahal ko walang problema. Sagot nito at inakbayan pa ako. Sabay na kaming bumaba ng hagdan pagkatapos lumabas ng mansion. Yes, mansion ang lugar na ito dahil sa sobrang lawak ng paligid. Hindi ko pa nga naiikot ang bawat sulok nito eh. Ang laki talaga ng lugar na ito Ryder. Teka lang, dito na din ba titira si Lalo Agatoha? Tanong ko nang biglang sumagi sa isip ko si Lola. I don't know, kahit siya hindi alam ang tungkol sa lugar na ito. Let's see, siguro papayag yun kung ikaw mismo ang magyaya sa kanya. Nakangiti nitong sagot, pero sa bahay na yun siya tumanda. Baka hindi siya papayag, malungkot kong sagot. Kung tutuusin ayos lang naman sa akin ang bahay na iyon. Tuldok. Kaya lang sa dami ng mga pahirap na naranasan ko sa bahay na iyon baka hindi din kami maging masaya. Baka palagi ko lang maalala ang lahat ng mga kataksilan na ginawa nito sa akin noon. Tingnan na lang natin mahal. Malay mo naman diba? Sagot nito. Hindi na ako nakaimik pa. Nasaan nga pala si Charles? Tanong ko habang inililibot ang tingin sa paligid. Baka nasa kwarto. Iyon nga lang sa dami ng kwarto ng mansion na ito hindi ko pala alam kung alin sa mga iyon ang napili nito. Sabay pa kaming napalingon ni Ryder nang may narinig kaming talsikan ng tubig mula sa pool. Agad kaming naglakad papunta doon at tumampad sa paningin namin ang nag-e-enjoy na si Charles. Mukhang hindi na nito napigilan ang sarili na magtampisaw sa malinaw na tubig ng pool. Charles. Sigaw ko. Agad itong napalingon sa amin na may masayang ngiti sa labi. Ang tagal niyo po kasi. Tutuloy pa po ba tayo ng Tagaytay? Tanong nito. Agad naman kaming nagkatinginan ni Ryder. Kitang-kita ko ang naglalarong ngiti sa labi nito. Katulad ng inaasahan, hindi nga kami natuloy sa pamanasyal sa Tagaytay. Nag-decide na lang kaming magstay ng mansion dahil nukang nag-e-enjoy naman si Charles sa kaka-swimming. Nagpasya na lang akong ipagluto ng merienda ang mag-ama ko dahil may mga stocks ng pagkain na din naman ang kusina. Mukhang pinaghandaan na ni Ryder ang lahat. Mabuti na din kung ganoon para less hustle na sa aming lahat. Sigurado ka na ba mahal? Tanong ni Ryder. Magkaharap kami dito sa garden habang kinakain ang merienda na niluto ko kanina. Pancake with fresh juice. Oo eh. Bigla ko na lang kasiyag naisip sila nanay at tatay. Ang alam nila patay na ako at nagigilty ako. Actually, tuka na naman talaga lahat ito ni Lorenzo dahil wala naman akong malay ng mga sandaling iyon. Gayunpaman ipinagpasalamat ko ang lahat ng kanyang ginawa dahil nakaligtas ako sa kapahamakan. Nailigtas niya ako sa mga kamay ni Natalia, mahaba kong wika na hindi maiwasan na makaramdam ng lungkot nang muling maalala ko ang mga nangyari noon. Kung ganoon sasamahan kita,
Hindi ako papayag na mag-isa kang pumunta doon, mahal. Nandoon si Natalia at baka kung anong gawin niya sa iyo, sagot nito. Saglit akong natigilan. Oo nga pala, nasa probensya na si Natalia. Maaring sa mga sandaling ito alam na nila nanay at tatay ang tungkol sa akin. Wala akong choice kundi harapin siya, Ryder. Gusto ko ng matap 0s ang lahat ng ito. Pagod na din ako at gusto ko ng katahimikan, sagot ko. Sandali itong natigilan tsaka tumango. Kailan mo gusto dumalaw sa kanila? Tandang padamdam. Sagot nito. Saglit akong nag-isip bago sumagot. Sa makalawa sana. Sagot ko. Okay. Kung ganoon ipapa-cancel ko lahat ng mga appointment ko para masamahan ka, sagot nito. Agad akong umiling, Ryder, kaya ko naman hayaan mo na. Maayos na ang kalagayan ko. Siguro naman hindi ako sasaktan ng mga magulang ko, sagot ko. Agad itong umiling. No, Ash. Gusto ko rin makausap ang mga magulang mo. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nangyari. Ako ang dahilan ng gulong ito kaya naman dapat lang na-harapir ko, sagot nito. Sige, kung gusto mo talaga wala na akong magagawa pa. For the meantime gusto kong dalawin muna si Lola Agatha. Sagot ko, sure, tiyak na matutuwa si Lola kapag malaman niyang nagkabalikan na tayo. Sagot nito, pagkatapos sininyasan nito si Charles. Pinapaahon na nito sa pool. Ngayon na ba agad tayo pupunta sa bahay niyo? Tanong ko. Agad itong tumango. Maaga pa naman. Isa pa much better kung doon na tayo kakain ng dinner. Wala pa tayong mga kasambahay dito para mag-asikaso sa lahat ng kailangan natin. Napapakamot sa ulo nitong wika. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Oo nga pala, wala kaming inabutan na kahit isang tao sa bahay na walang pwedeng utusan at sa laki ng bahay kailangan talaga namin ang mga kasambahay para makatulong sa pag-maintain ng kaayusan ng mansion. Pagkatapos makapagbanlo ni Charles ay agad kaming bumiyahe pauwi ng bahay. Katulad ng inaasahan, tuwang-tuwa si Lola Agatha sa pagsulubong sa amin. Ilang beses nitong pinuri si Ryder dahil daw hindi ako tinantanan hanggat hindi ako muling bumalik dito sa bahay. Magpapaluto ako ng mga paborito mong pagkain, Ashley. Mabuti naman at ayos na kayo. Hayaan mo iha, kapag magloko pa ulit ang apo ko, ako na mismo ang magpaparusa sa kanya. Nakangiting wika ni Lola Agatha. Hawak pa ako nito sa kamay habang malapad ang ngiti sa labi. Hinayaan naman kami ni Ryder na magkumustuhan ni Lola Agatha. Papanhik daw muna ng kwarto para makapagplit ng damit. Nangako na po si Ryder na hindi niya nauulitin la. Sagot ko. Ilang beses niya nang nabanggit sa akin ang bagay na iyan. Kung alam mo lang, Ash, kung gaano siya nagluksa noon. Akala talaga naming lahat patay ka na. Araw-araw pa siyang dumadalaw doon sa mausoleum kung saan nakahimlay yung jar na inabot ni Enzo noon. Wika nito, hindi ko naman mapigilan na makaramdam ng kilabot. Lalo na nang naisip ko na palagi ako nitong ipinagtirek ng kandila. Gaganoon po ba? Nako, si Enzo talaga. Kaninong abo kaya ang nilagay niya sa jar na iyon? Baka naman walang laman iyon la at props lang, sagot ko. Ewan ko ba iha, si Enzo lang ang makakasagot kung may laman ba ang urn jar na iyon o wala. Siya ang nag-abot kay Ryder sagot ni Lola. Hindi ko naman mapigilan ang mapailang. Imagine, talagang pinagawan pa ako ng mausoleum. Habang nakikipagpalaban ako kay kamatayan, ipinagtitirek na pala ako ng kandila ng mga mahal ko sa buhay. Baka nga ponadalasan pa ako nila nanay sa probensya Haayoy ngayon ko lang naisip ang mga nakakakilabot na ritual na ginawa nila sa pag-aakalang patay na talaga ako. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Tuluyan na kaming nakalipat sa bagong tirahan namin kasama si Lola Agatha. Nakapag-hire na din kami ng ilang asambahay. Pumayag tumira ng mansion si Lola Agatha basta palagi lang daw namin bibisitahin ang dating tirahan nila. Agad naman kaming sumang-iya ni Ryder. Mabilis na lumipas ang mga araw. Lulan ng sasakyan, magkatabi kami ni Ryder na bumiyahe pa uwi ng probensya. Kahit na anong pidgel ko, dito na huwag na akong samahan mapilit ito. Baka daw apihin ako ni Natalia at walang magtatanggol sa akin. Mas maigi na kasama ko daw siya para makahingi din siya ng tawad kila nanay at tatay. Si Charles naman hindi na sumama. Hindi ito pwedeng lumiban sa school dahil sa mga paparating na exam. Malapit na din kasi matapos ang klase. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Ryder.
Napansin marahil nito na hindi ako mapakali buong biyahe. Sa palagay mo, galit kaya sila nanay at tatay sa akin? Tanong ko. Malalaman natin mamaya. Relax lang mahal, kahit na anong mangyari nandito lang ako sa tabi mo. Handa kitang ipagtanggol kahit kanino, sagot nito sabay yakap sa akin. May kasama kaming driver kaya katabi ko itong naupo dito sa likurang bahagi ng sasakyan. May isa pang sasakyan na nakabuntot sa amin kung saan lula ng ilang mga personal bodyguard ni Ryder. Mabilis ang naging biyahe namin. Namalayan ko na lang na nasa tapat na kami ng aming bahay. Nakasilip lang ako sa bintana ng kotse at hindi malaman ang gagawin. Mukhang malaki na din ang ipinagbago ng baryo namin. Napansin ko sa mga nadadaanan namin kanina na nadagdagan ang mga kabahayan at may ilang mga sikat na fast foods chain na din akong mga namataan. Hindi lang pala ang Maynila ang umuunlad. Pati na din ang probinsya namin. Nandito na tayo mahal. Mukhang may tao naman sa loob ng bahay nyo. Bukas ang mga bintana wika ni Ryder at tinapik pa ako. Muli akong tumitig sa loob ng bakuran bahay. Malalim akong napabuntong hindyanga bago nagpasya na bumaba ng sasakyan. Naglakad na ako papuntang gate habang malakas ang kabog ng dibdib ko. Tahimik naman na nakasunod sa akin si Ryder. Mabuti naman at may doorbell na sa may gate. Agad ko itong pinindot at ilang saglit lang ay bumukas ng ang main door ng bahay. Agad na iniluwa si nanay. Agad kong napansin ang bahagyang pagkagulat sa mukha nito nang makita ako. Nabanggit na nga siguro ni Natalia sa kanila na buhay ako. Liban sa pagkagulat hindi ko man lang nababakasan ng excitement ang mukha ni nanay, Ashley. Mahinang wika ni nanay. Hindi ko naman alam kung walong mararamdaman ko. Sa boses at reaksyon nito mukhang hindi ito natuwa na makita ulit ako. Nay, kumusta po kayo? Sagot ko, sabik akong may akap ito. Sobrang namiss ko sila, hindi pa rin kasi kami pinagboksan ng pintuan. Saglit itong tumitig kay Ryder bago ibinaling ang tingin sa akin. Matagal na naming tanggap na patay ka na. Sana hindi ka na lang bumalik. Wika nito na may halong diin sa boses. Agad na nanlaki ang mga mata ko sa pagkagulat. Hindi ko na din napigilan ang pag-uunahan sa pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ito ang inaasahan ko mula sa kanya. Ang inaasahan ko ay ang mainit nitong pagtangap at yakap mula sa akin. Pero bakit ibang kataga ang lumabas sa bibig nito? Masakit na salita na kahit sinong anak hindi matatanggap. Ma, sorry po. Sagot ko habang patuloy sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging reaksyon nito sa muling pagkikita namin. Mas gustuhin pa nilang namatay na lang ako ng tuluyan. Ang sakit noon. Natanggap na namin na wala ka na. Bakit ka pa bumalik? Bakit kailangan pang saktan mo ng ganito ang kapatid mo Ashley? Muling wika nito, Ma, hindi kita maintindihan. Bakit ganito ang mga pinagsasabi mo? Hindi po ba kayo masaya na nagbalik ako? Nabuhay ako. Sagot ko habang patuloy sa pagluha. Gusto kong magpaliwanag sa kanila kung bakit kailangan akong itago noon ni Enzo. Pero mukhang sarado na ang isip nito. Mukhang wala na silang time pa para pakinggan ako. Mukhang mas nag-aalala pa sila kay Natalia. Wala na ba akong puwang sa kanila? Wala na ba akong puwang sa pamilya ko na ginawa ko ang lahat para makaahon kami sa hirap? Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang nagdurusa ngayon ang kapatid mo dahil sa iyo. Dahil sa lalaking iyan. Sagot nito sabay masamang tinitigan si Ryder. Pakiramdam ko lalong nadurog ang puso ko sa mga pinagsasabi ni nanay. Hindi ko akalain na mas kakampihan pa niya si Natalia kaysa sa akin. At ikaw naman lalaki, ano na, porket bumalik na ang una mong asawa basta mo na lang itinapon na parang basura si Natalia. Nasaan ang konsensya mo? Galit na wika ni nanay kay Ryder. Ito naman ang kanyang pinagdiskitahan. Nay, ano po ba ang gusto nyo? Gusto nyo bang dalawa kami ni Natalia sa buhay ng asawa ko? Iyon po ba ang gusto nyo? Umiiyak na sagot ko. Hindi ko na kaya pang kimkimin ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Hindi kayang tanggapin ang kalooban ko na sa kabila ng mga kasalanan na nagawa ni Natalia sa akin noon, siya pa ang kakampihan nila. Hindi kita pinalaki para sumagot-sagot sa akin ng ganyan Ashley. Hindi porket ikaw ang nag-aakyat ng pera sa asterisk pamamahay na ito may gana ka ng sagot-sagutin mo ako ng ganyan. Galit na wika ni nanay. Naramdaman ko na lang na agad sumayad ang palad nito sa pisngi ko.
Sandali akong natulala habang hawak ang nasaktan kong pisngi. Patuloy sa pag-uunahan sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala na ganito ang mangyayari. Mainit na yakap ang ini-expect ko mula sa kanila pero iba ang ibinigay niya sa akin. Sampal. Ang sakit. Parang gusto ko na lang umalis sa lugar na ito at magpakalayo-layo na lang. Hindi ko na kayang pakinggan pa ang mga salitang elmolabas sa bibig ni nanay. Huwag niyo naman po sanang saktan ng ganito ang anak niyo. Kakagaling niya lang sa sakit at hindi ako papayag na kahit kayo pa ang mga pamilya niya sasaktan niyo siya. Pinagsisisihan ko na lahat ang mga nagawa kong pagkakamali. Hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na. Si Ashley ang mas nagdusa sa lahat ng mga kasalanan namin noon ni Natalia. Tuldok tandang padamdam tuldok panipik. Kung hindi niyo kayang tanggapin si Ashley sa pamilya niyo, ipaubayan niyo na lang siya sa akin. Ako na ang bahal sa kanya. Huwag niyo na lang po siyang saktan dahil hindi ko matatanggap ang bagay na iyon. Huwag na din kayong gumawa pa ng mga bagay na makakalimutan ko na inapo pala kayo ng babaeng pinakamamahal ko. Alam na alam ni Natalia kung bakit nangyari ang lahat ng iyon. Aminado ako na isang pagkakamali ang lahat. Kaya nga inaayos ko na ngayon Binubuo ko na ulit ang pamilya ko na nasira dahil sa mga kasalanan na nagawa namin ni Natalia noon, mahabang wika ni Ryder. Galit naman ang nakikita ko sa mukha ni nanay. Lalo akong naluha. Hindi ko matatanggap na basta mo na lang tinuhag ang magkapatid lalaki ka. Ashley, mamili ka ngayon, kung gusto mong bumalik sa pamilya na ito hiwalayan mo ang lalaking iyan. Mas lalong masasaktan ang kapatid mo kapag nakita kayong magkasama. Sagot ni Mama. Hindi naman ako makapaniwala. Sa totoo lang hindi ko magagawa iyon. Nag-uumpisa na kaming dalawa ni Ryder na buuin ang pamilya namin. Bakit kailangan hadlangan ni Natalia iyon? Sino ba siya? Dahil ba naging babae siya ng asawa ko? Nay, maawa ka naman, may anak kami ni Ryder. Kailangan ng apo niyo ang isang kompletong pamilya. Sagot ko, magagawa ni Natalia iyan. Pwede siyang maging ina ng anak mo. Kung hindi ka sana bumalik hindi masadlak sa kalungkutan ng kapatid mo. Bakit ba kasi hindi ka pa natuluyan? Sayang lang ang luha na iniyak ko sa iyo gayong buhay ka pa pala. Galit na wika ni nanay. Sa pagkakataon na ito halos sumigaw na ito. Kita ko na din ang galit sa kanyang mga mata na siyang first time kung makita sa kanya. Sa loob ng 8 taon, ang dami na palang nagbago. Pati ugali ng ina ko nagbago na din. Hindi siya masaya sa muling pagbabalik ko. Nakaton ang kanyang atensyon kay Natalia. Si Natalia na minsan ang pinagtangkaan din ang buhay ko noon. Mas gustuhin pa pala nilang namatay na lang ako ng tuluyan. Kung ganoon wala na nga talaga akong puwang sa pamilyang ito. Wala na akong pamilyang babalikan pa. Tuluyan na nila akong nakalimutan. Para sa kanila, isang malaking gulo ang muli kong pagbabalik. Sasanayin ko na lang ba ang sarili ko na mamuhay ng walang kikilalanan na mga magulang at kapatid? Ito ba ang magiging apalaran ko sa pangalawang buhay na ibinigay sa akin ng Diyos? Ang sakit. Mahirap tanggapin ang lahat. Sa kabila ng mga sakripisyo na ginawa ko noon sa paniilyo ko tuluyan na pala nila akong itinuring na patay. Luz, ang lakas ng boses mo. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay. Galit naman na sigaw ni tatay. Galing ito sa likod ng bahay at kita ko ang pagkagulat sa mga mata niya nang dama ko ang tingin sa akin. Ashley, wika nito at halos patakbong lumapit sa amin. Agad na binuksan ang gate at niyakap ako. Kusa namang binitiwan ako ni Ryder para may akap ko din si tatay. Tay, sorry, wika ko habang walang tigil sa pag-iyak. Agad kong naramdaman ang paghagod nito sa likod ko. Totoo nga na buhay ka anak. Kumusta ka na? Maayos ka na ba? Magaling ka na ba sa sakit mo? Tanong nito. Agad naman akong tumango. Malamang magaling na iyan. Tingnan mo nga ang hitsura, mukhang masaya sa buhay samantalang ang isa mo pang anak nagdurusa. Sabat naman ni nanay. Agad naman napabitaw si tatay sa akin at hinarap si nanay. Luz, ano ba yan mga pinagsasabi mo? Hindi ka ba masaya na nagbalik na ang anak mo? Nandito siya. Ano bang klaseng pag-uugali iyan? Sagot ni tatay. Sandaling natigilan si nanay at matalim akong tinitigan. Matagal na siyang patay sa pamilya natin. Bakit ba parang wala lang sa iyo na minsan tayong niluko ng babaeng iyan? Wala na si Ashley. Si Natalia ang nandito.
Mas kailangan tayo ni Natalia ngayon. Galit na sagot ni nanay. Hindi naman nakaimik si tatay. Lalo naman akong napaiyak. Sa bawat salita na lumalabas sa bibig ni nanay at parang libo-libong karayom na tumutusok sa puso ko. Tuluyan na nga akong itinakwil ng sarili kong ang taong nagluwal sa akin dito sa mundo. Si Natalia na lang ang mahalaga sa kanya. Hindi ko kasalanan kung bakit nagdurusa ngayon si Natalia, nay. Kasalanan niya dahil pumatol siya sa asawa ko. Sagot ko. Lalong nanlisik ang mga mata ni nanay na tumitig sa akin. Ang sabihin mo, bedridden ka na noon, Ashley. Wala ka ng kwenta kaya ka pinagpalit ng asawa mo sa mas bata sa iyo. Hindi ba, Ryder? Wika ni nanay. Agad kong napansin ang pagkaim ng kamao ni Ryder kaya hinawakan ko ito. Agad naman itong kumalma. Si Natalia ang unang gumawa ng hakbang. Tanungin niyo po siya kung paanong may nangyari sa amin noon. Tanungin niyo po siya kung anong kabulastugan ang kanyang ginawa habang nakarete si Ashley sa higaan, sagot ni Ryder na may halong pagtitimping galit sa boses. Kung matinukang lalaki hindi mo siya papatulan, di ba? Hinintay mo pa ang 8 taon bago mo pakawalan ang anak ko. Porket nagbalik na ang babaeng iyan basta mo nalang itapon si Natalia. Galit na wika ni nanay. No, simula nang nawala si Ashley, wala na kaming naging kaugnayan ni Natalia. Pinayagan ko lang siyang tumira ng bahay dahil itinakwil niyo na po siya noon. Wala na daw siyang ibang mapuntahan. Iyan ang paulit-ulit niyang sinasabi tuwing pinapaalis na siya ni Lola Agatha. Tuwing pinapalayas na siya ni Charles, seryosong sagot ni Ryder. Agad naman napailing si nanay. Ayaw niya talagang maniwala. Feeling niya ipang-api si Natalia sa mga nangyari. Tama na muna iyan. Pinagpipistahan na tayo ng mga kapitbahay. Pumasok na muna kayo sa loob ng bahay, Ashley. Awat ni tatay. Agad naman sumabat si nanay. Hindi, walang papasok sa kanila. Hanggat hindi ay pangako ni Ashley na hihiwalayan niya ang lalaking iyan, hindi siya pwedeng tumuntong sa pamamahay natin, sagot ni nanay. Kita ko naman ang pagkagulat sa mukha ni tatay. Halatang tumututol ito sa desisyon ni nanay. Para ano? Para ipaubaya ko na kay Natalia si Ryder. Iyon po ba ang gusto niyong mangyari, nay? Masaya ba kayong makita na tuluyan nang nawasak ang pamilya ko dahil sa paborito niyong anak? Sagot ko habang hindi pa rin mapigilan ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Bakit hindi? Kung ang kapalit naman noon ay ang kaligayahan ng kapatid mo, Ashley. Nabuhay ka sa loob ng 8 taon na hindi kasama ang lalaking iyan. Bakit hindi mo nalang ituloy-tuloy iyon? Para sa katahimikan ng lahat, pagbigyan mo ang kapatid mo sa gusto niya. Sagot ni nanay. Napailing naman ako. Hindi ko akalain na ganito siya ka-unfair sa akin. Pakiramdam ko bigla akong nawalan ng isang ina. Ibang nanay Luz na ang kaharap ko ngayon. Naglaho na ang pagmamahal nito sa akin bilang isa sa mga anak niya. Isang anak na walang ibang hangad noon kundi ang tumulong para may ahon sa hirap ang pamiyang ito. Mahirap tanggapin. Napakasakit nito para sa akin. Ang sikip sa dibdib ko at para akong kakapusan sa paghinga. Mabuti na lang at naramdaman ko ang paghawak ni Ryder sa kanay ko. Kahit papaano naramdaman ko na may kakampi ako. Hindi ko isusuko ang lalaking ito kahit kanino. Handa ko siyang ipaglaban, mabuo lang ang pamilyang pinapangarap ko. Ayaw ko ng magsawalang kibo. Ipaglalaban ko kung ano ang akin. Wala sa sariling tinitigan ko ito sa mukha. Kita ko ang pagpipigil ng galit nito. Namumula na siya at anuman sandali sisibog na din. Alam kong pipigilan ni Ryder ang anumang galit na nararamdaman niya ngayon dahil kahit ano ang mangyari, nanay ko pa rin ang kaharap namin. Sorry po, si Ashley lang ang mahal ko. Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan niyo siyang saktan ng ganito. Hindi man lang kayo masaya sa pagbabalik niya, wika ni Ryder. Matagal ko nang ipinagluksa ang pagkawala niya. Sanay na kaming wala siya sa talbi namin. Sige, ayos lang naman kung ayaw niya akong stigdin, pero kalimutan niya na kaming lahat. Hindi na siya welcome sa pamiyang ito. Wala kaming anak na matigas ang ulo. Sagot ni nanay. Hindi ko naman maiwasan na mapahigpit ng kapit kay Ryder. Sa kanya na lang talaga ako kumukuha ng lakas ngayon. Nanginginig na ang buo kong kalamnan dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Iginagalang ko po kayo dahil mga magulang kayo ni Ash. Pero kung ganito nyo man lang siya ay troto, sige po, ako na ang bahala sa kanya.
Pipilitin kong maging masaya siya sa piling ko na malayo sa anino nyo, seryosong sagot ni Ryder. Lalong humigpit din ang paghak nito sa manggabaywang ko at iginiya ako pabalik ng kotse. Walang patid sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Sana, sa pamamagitan ng mga luhang ito, mabawasan man lang ang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon. Hindi din kayo magiging nasaya. Isinusumpa ko, sigaw ni nanay. Agad naman itong inawat ni tatay. Luz, tama na. Hindi ka man lang ba naawa sa anak mo? Maging masaya ka na lang sana sa desisyon niya. Makakalimutan din ni Natalia ang asawa ni Ashley. Awat ni tatay. Mataas na ang tono ng boses nito at halatang napipikon na kay nanay. Pero knowing them, alam kong takot si tatay kay nanay. Sa pamilyang ito, si nanay ang laging nasusunod. Sige, kampihan mo. Napansin mo naman siguro na ilang beses nang nagtangkang magpakamatay si Natalia, di ba? Pagkatapos ang molditang iyan pa ang kakampihan mo. Sagot naman ni nanay. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng galit dahil sa narinig. Napalingon ako sa bahay at kitang-kita ko si Natalia na nakasilip sa binetana. Nakangisi ito. Mukhang kanina pa nito pinapanood ang mga kaganapan dito sa labas. Mukhang proud pa ito dahil siya ang kinampihan ni nanay. Agad kong naikuyom ang aking mga kamao. Sa hitsura nito mukhang hindi naman dumaan sa pagiging miserable. Nang asar pang kinawain ako kaya agad na kumulo ang dugo ko. Malabo ang sinasabi ni nanay na may suicide attempt si Natalia. Hindi halata sa hitsura nito agad akong bumitiw sa pagkakahawak ni Ryder. Naglakad ako pabalik ng bahay at direkong pumasok sa loob. Hindi ko na pinansin pa ang pagbubunga ni nanay. Direko akong pumasok sa loob ng bahay. Bakit ba, anak Alko, at kung tutuusin pag-aari ko ang bahay na ito? Pera galing sa pagpayag ko sa pagpapakasal kay Ryder noon ang ginamit sa pagpapatayo ng bahay na ito. Tama nga ang hinala ko. Naabutan ko si Natalia sa sala at prenteng nakaupo sa sofa. Mukhang inaasahan nito ang pagpasok ko dito sa loob ng bahay. Nakangisi habang nakatitig sa akin. Hello loser. Masakit ba na itinatakwil ka na ngayon ng sarili mong mga magulang? Ay, natatawa nitong wika. Kita ang pang-uyam sa hitsura nito, hindi na ako nakapagpigil pa at agad itong nilapitan. Sa sobrang galit na nararamdaman ko agad ko itong binigyan ng mag-asawang sampal. Napansin ko ang pagkagulat sa mukha nito dahil sa ginawa ko. Hindi marahil nito inaasahan na magagawa ko sa kanya ang bagay na ito. Nakilala ako nito bilang isang mabait na ate. Ni Kurot, wala itong natikman sa akin noon. Never ko din itong inaway. Sabi nga nito noon, ako daw ang pinakamabait na ate sa balat ng lupa. Pero nagbago na ngayon. People change, ika nga. At isa na ako doon. Kailangan ko nang baguhin ang sarili ko kung gusto kong makasurvive. Kung gusto kong magkaroon ng buong pamilya. Kailangan kong ipaglaban ang lalaking pinakamamahal ko kahit kanino. Kahit pa sa sarili kong pamilya. Kulang pa iyan sa lahat ng mga kawalang hiyaan na ginawa mo sa akin, Natalia. Sa tangka mong pagpatay sa akin noon at sa balak mong pag-agaw sa binuo kong pamilya. Galit kong wika. Agad na nanlisik ang mga mata nito. Wala kang katibayan sa ginawa ko noon, Ashley. Galit na sagot nito. Hindi ko maiwasan na mapangisi. Ashley na lang ang tawag nito sa akin. Kinalimutan na nga nito na magkadugo kami. Naate niya ako. Wala. Kung walang katibayan, paano nalaman ng mga doktor ko na mali ang pinapainom mong mga gamot sa akin? Sagot ko. Agad itong namutla. Hindi totoo iyan. Gawa-gawa mo lang iyan. Dahil kung totoong pinapainom kita ng maling gamot noon edi sana ipinakulong na ako ni Ryder. Pero hindi ibinahay niya ako sa loob ng 8 taon. Naging masaya kami habang wala ka. Sagot nito, sinungaling talaga. Iba ang lumalabas sa bibig nito at iba din ang mga nasasagap kong kwento. Ayaw ko nang paniwalaan pa ang mga sinasabi niya. Alam kong gusto nitong sirain ang kung anong meron man kami ngayon ni Ryder. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa kwento mong iyan, Natalia? Kahit naabala ako sa pakikipaglaban ko sa sakit ko sa loob ng mga taon na iyan, alam na alam ko ang mga kaganapan sa iyo. Alam ko kung paano ka naghirap sa kamay ng asawa ko. Nang iinsulto kong wika, walang hiya ka. Dapat talaga tinuluyan na kita noon pa. Dapat pala nilason ko na din ang anak mo at ang matandang iyon para masolo ko na si Ryder. Galit na sagot nito. Sa wakas, lumabas na din ang totoong kulay nito.
Kailangan pa palang galitin para lang aminin lahat ng kabulastugan na ginawa niya. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Hindi ko akalain na aabot kami sa ganitong sitwasyon. Napag-aagawan namin ang iisang lalaki. Napailing ako. Pinatay ko na lang sana kayong lahat para wala nang hadlang sa tuluyang pag-angkin ko kay Ryder. Kaunting-kaunti na lang mahuhulog na siya sa akin. Pero bumalik ka pa. Sana natuluyan ka na lang. Galit na sigaw nito. Nanlilisik ang mga matang nakatitig sa akin at halo, lumabas na ang ugat sa leeg dahil sa matinding galit. Muli ko naman itong sinampal kaya lalong nagliyab sa galit ang kanyang mga mata. Akmang gaganti ito pero nahawakan ko ang kanyang pulsuhan. Nginisihan ko ito sabay itinulak. Mas matanda pa rin ako kumpara sa iyo little sissy. Isa ka lang sa nakinabang sa perang iniuwi ko sa pamilyang ito kaya wala kang karapatan na sampilan ako. Tamaen ang minsang pinagtangkaan mo ang buhay ko. Hinding-hindi na ulit mangyayari ang bagay na iyon Natalia. Kung ayaw nyo sa akin, mas ayaw ko din sa inyo. Mukhang tama ng sinanay, magkalimutan na tayo. Wika ko sabay talikod sa kanya. Huli na nang mapansin ko sila nanay at tatay sa pintuan. Hindi ko alam kung narinig ba nila ang pinag-usapan naming dalawa ni Natalia. Pero hindi ko pwedeng bawiin pa ang nasabi ko na. Total, matagal na akong patay para sa kanila. Mukhang paninindigan ko na lang bagay na iyon. Mabubuhay akong malayo sa kanila para sa katahimikan ng pamilya namin. Iyon ang gusto nila at dahil noon pa masunurin akong anak, ibibigay ko iyon. Lalayo na ako sa kanila at kalimutan na minsan akong naging bahagi ng buhay nila. Hindi ko deserve na masaktan ng ganito ngayon. Pinagkalooban ako ng pangalawang buhay ng Diyos hindi para balikan ang lahat ng mga paakit sa buhay ko. Ayaw ko nang muling balikan ang pagdurusa ko. Gusto kong sulitin ang pangalawang buhay na binigay ng Diyos sa akin. Gusto kong maging masaya habang kasama ang pinakamamahal kong lalaki at anak ko. Hindi ko na tinitigan pa ang mga reaksyon nila. Nilagpasan ko sila at diretso nang lumabas ng bahay. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko at hindi na lumingon pa. Nakakapagod na din pala ang umiyak. Ayos ka lang ba? Agad na salubong ni Ryder sa akin. Bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Pilit akong nagpakawala ng ngiti sa labi bago tumango. Agad naman akong inakay nito papuntang kotse. Binuksan ang pintuan at pinasakay ako. Bago ako sumakay ay inilibot ko pa ang tingin sa paligid. Mukhang nabulabog ang mga kapitbahay namin. Halos ang mga mata nila ay nakaton sa aming bahay. Ang iba pa nga ay nakatingin sa gawi ko. Mapait akong napangiti. Napapailing na lang ako at tuluyan nang sumakay sa loob ng kotse. Agad naman tumabi sa akin si Ryder at inutusan ang driver na magmaneho na. Aalis na kami sa lugar na ito at marahil hindi na ako babalik kahit kailan. Marahan naming binaybay ang makipot na daan palayo sa bahay namin nang mapansin ko ang paghabol ni tatay. Nasa likod ito ng kotse habang tumatakbo. Agad naman sininyasan ni Ryder ang driver na huminto muna. Binuksan ko ang salamin na bintana ng kotse sa gawi ko. Mukhang may importante pang sasabihin si tatay. Sa bagay, nakatangap ako ng mainit na yakap mula dito kanina. Hindi ito katulad ni nanay na imbes matuwa sa muling pagbalik ko kung ano-anong masasakit pang salita ang narinig ko mula sa kanya. Tay, hindi na po kayo dapat humabol, wika ko sa malungkot na boses. Nang titigan ko ang kanyang mga mata ay kapansin-pansin ang lungkot doon. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa para dito. Mag-ingat ka palagi anak. Pasensya ka na sa nanay mo ha. Sana huwag kang magtanim ng sama ng loob sa kanya, wika nito at pilit na nagpakawala ng ngiti sa labi. Mga ngiti na hindi man lang umabot sa mga mata nito. Kung alam niya lang, gustong-gusto ko din silang makasama. Sobrang namiss ko sila, pero hindi na siguro pwede. Hindi na buo ang pamilya namin. Galit si nanay sa akin. Mas pinapaboran nito si Natalia. Salamat tay. Mag-ingat din po kayo palagi. Pasensya na po kayo sa mga nangyari. Palagi nyo pong tandaan mahal na mahal ko po kayo. Sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Kinuha ko ang isang puting sobre sa bag at iniabot dito. Agad naman itong nagulat. Para sa inyo po talaga iyan. Hindi po ba si marunong kayong mag-drive ng sasakyan tay? Bumili kayo ng kotse bilang regalo ko sa inyo. Wika ko. Agad naman umiling si tatay. May iilang butil ng luha ang biglang pumatak sa mga mata nito.
Napakabuti mo talagang anak Ashley. Ipinagmamalaki kita kahit kanino. Inako mo ang responsibilidad na dapat ako ang may pasan. Pinatikim mo sa amin ang isang masaganang buhay. Patawad kung hindi man lang kita may pagtanggol sa nanay mo. Patawad anak. Wika ni tatay habang hindi na mapigilan ang pag-iyak. Agad naman akong umiling. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pilit na iniabot sa kanya ang hawak kong sobra. Tay, huwag niyo pong sabihin yan. Masaya ako na naibigay sa pamilya natin ang lahat ng kasaganaan. Siguro ito talaga ang kapalaran ko. Siguro, kailangan ko munang lumayo para maghilam ang sugat sa mga puso natin. Pero palagi niyo pong tandaan, nandito lang po ako. Handa ko po kayong gabayan sa lahat ng oras. Sagot ko habang hindi na mapigilan pa ang paghagulhol ng iyak. Agad ko naman naramdaman ang paghagod ni Ryder sa likod ko. Itago mo na lang iyan anak. Sobra-sobra na ang mga sakripisyo ing ibinigay no sa pamilya natin. Ay pangako mo sa akin na maging masaya ka na anak. Mahal na mahal ka ni tatay. Wika nito na siyang lalong nagpahirap sa nararamdaman ko ngayon. Kung pwede nga lang matapos na ang problemang ito. Kung pwede nga lang makasanmo ko sila kahit saglit lang. Pero hindi pwede. Tama si tatay, sarili ko na naman ang iisipin ko ngayon. Kailangan kong ipaglaban ang sarili kong pamilya. Ang anak ko at ang asawa ko. Hindi ako papayag na maaga ng iba ang lalaking mahal ko. Kahit kapatid ko pa ang maging karibal ko sa kanya, hindi ko ito isusuko. Mas lalo po akong malulungkot kapag hindi nyo ito tatanggapin. Iisipin ko pati kayo galit sa akin. Kaya sige na tay. Kunin nyo na po. Sagot ko at inabot pa ang kanyang kanang kamay at inilagay sa palad niya ang puting sobra. Tatanggi pa sana ito kaya lang nakikiusap ko itong tinitigan sa mga mata. Dahan-dahan itong napatango at hinalikan ako sa pisngi. Salamat anak. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mag-iingat ka palagi Ryder, ingatan mo ang anak ko. Ikaw na ang bahala sa kanya. Huling wika ni tatay bago ito dumistansya. Agad kong pinahid ang luha sa akin mga mata at pilit itong nginitian. Falam tay, mahal na mahal ko po kayo. Sana sa susunod nating pagkikita, magiging masaya na tayong lahat. Wika ko at isinara na ang salamin na bintana ng kotse. Agad naman umusad ang sasakyan. Nilingan ko pa si tatay na nakatayo sa gilid ng kalsada habang nakasunod ang tingin sa amin. Kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Naramdaman ko na lang na kinabig ako ni Ryder. Niyakap ako ng mahigpit kaya lalo akong napaiyak. Akala ko ubos na ang luha ko sa mga mata pero nagkakamali ako. Siguro, hanggat may pait akong naramdaman sa puso ko hindi din mauubos ang luha sa aking mga mata. Sige lang, umiyak ka lang na umiyak habang lumuwang ang pakiramdam ko. Wika ni Ryder at naramdaman ko pa ang paghalik nito sa tuktok ng ulo ko. Ang sakit. Bakit nangyari sa akin ito? Bakit nagkaganito ang pamilya ko? Sagot ko kay Ryder. Marahan itong napabuntong hininga at naramdaman ko ang paghagod nito sa likod ko. I am sorry Ash. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nagpadala sa tukso hindi sana mangyayari ito. Patawad mahal ko. Wika ni Ryder. Agad naman akong umiling. Hanggat maaari ayaw ko ng pag-usapan pa ang nakaraan. Ayaw ko nang pakinggan pa ng paulit-ulit ang mga malulungkot nang nangyari sa buhay ko. Gusto ko nang matapos ang hirap na nararamdaman ng puso ko dahil sawang-sawa na ako sa kaiyak. Gusto ko nang kalimutan ang lahat ng pighati na nararamdaman ng puso ko. No please, pwede bang huwag na natin pag-usapan pa ang mga nangyari na? Please, sagot ko. Hindi na ito mimik pa. Patuloy lang ito sa masuyong paghagod sa likod ko. Agad kong naipikit ang aking mga mata. Malaki ang tulong ng hagod at yakap ni Ryder para kahit papaano nakaramdam ako ng kaginhawaan. Kahit papaano ramdam ng puso ko na nagmamahal pa rin sa akin. Bigla akong nakaramdam ng pagod. Sa bagay, ilang oras din ang biyahe namin galing Manila at imbes na mainit na pagtanggap mula sa pamilya ko ang makuha namin, sama ng loob lang ang napala ko. Pwede ba tayong magpahinga muna? Pagod na ako. Hindi ko mapigil ang wika. Gusto kong iunat ang katawan ko. Gusto kong munang mahiga sa malambot na kama. Isa pa, parang ayaw ko munang bumalik ng Maynila. Ayaw kong makita ni Charles kung gaano ako kalungkot ngayon. Sure, maghahanap tayo ng hotel para makapagpahinga muna tayo. Mukhang pagod na din ang lahat mga kasama natin, sagot ni Ryder.
Ang mga kasana na tinutukoy nito ay ang kanyang mga bodyguard at driver. Agad naman kaming nakahanap ng hotel. Kinuhaan na din ni Ryder ng kwarto ang kanyang mga bodyguards at driver para makapagpahinga na din sila. Bukas na namin ipagpatuloy ang biyahe pabalik ng Manila. Kahit papaano may concern din naman pala ito sa kanyang empleyado. Mabait pa rin naman talaga siya kung tutuusin. Pagkapasok namin ng kwarto agad akong nahiga sa kama. Pagod na pagod ang buo kong katawan. Mabuti at huminto na din sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Gusto mo bang kumain muna mahalo iidlap muna tayo? Masuyong tanong ni Ryder sa akin habang nakahiga ako ng kama. Nasa paanan ko ito at tinatanggal ang suot kong sapatos. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa. Pakiramdam ko wala ni kahit kaunting energy ang natira sa katawan ko. Kahit ang pagtatanggal ng sapatos kinatatamaran ko na. Gusto kong matulog muna. Ang haba pala ng biyahe natin pagkatapos pinaiyak lang ako sa pinuntahan natin. Sagot ko sabay pikit ng aking mga mata. Hindi na din naman umimik pa si Ryder bagkus naramdaman ko ang paglagay nito ng kumot sa aking katawan. Kung yan ang gusto mo mahal, sagot nito at hinalikan pa ako sa noo. Pagkatapos naramdaman ko ang pag-alis nito sa tabi kaya muli kong naidilat ang aking mga mata. Nakita ko siyang nakatayo sa may bintana at nakatanaw sa labas. Hinayaan ko na lang siya at muling ipinikit ang aking mga mata hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako.